praise God, praise God. Hallelujah. Blessed be the name of God, blessed be the name of God. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the name of God. Praise the name of God, hallelujah, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. By the power of the Holy Spirit, my Lord. Let the power of the Holy Ghost, my Lord. Oh God, dwell upon this place, my Lord. Make everyone worthy to this side, my Lord. Gawin mo na matapat ang bawat isa na magpupulis sa iyo. Oh God, tatanggap sa iyong biyaya, tatanggap sa iyong pagkamahala, tatanggap sa iyong maraming Espiritu Santo po, my Lord. Hallelujah, gawin mo ka na matapat ang kanilang isip, ang kanilang puso, ang kanilang mga mata, ang kanilang mga tainga po, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan po, Panginoon. In Jesus' name, thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for your kind of glory. Hallelujah, dwell upon this place. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Woo, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, hallelujah. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Dadako po tayo sa mga prayer request. Kung mayroon pong prayer request, bigyan natin ang daan. Kung wala na po, tayo po ay magpatuloy po sa ating pong pagtatalakay ng salita ng Panginoon. Our topic today is Know Your Enemy. Sabihin natin sa ating katabi, Know Your Enemy. Tagalog pa, alamin mo ang iyong kaaway. Sapagat kung hindi natin alam ang ating kaaway, didismaya po tayo. Tayo po lumipaypay, tayo po mahiwalay sa Panginoon. Kaya kinakailangan natin ang ating pong kaaway. Sinabi po sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11, 2 Corinthians chapter 2 verse 11, it said, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Sa Tagalog pa, upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi hangal sa kaniyang mga lalang. Hindi tayo magiging hangal sa mababang translation upang hindi tayo malamangan ni Satanas, sapagkat hindi lingid sa atin ang kaniyang mga pamamaraan o lalang. Tayo po ay manalangin po sa pangalan ng Panginoon. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama. Bless niyo po ang bawat isa. Bless niyo po, Panginoon, yung lingkod, Panginoon, anoint everyone, Panginoon. Thank you, Lord, for your kind of glory that dwell upon this place. Thank you, Lord, for your goodness and mercy, Panginoon. Lord, salamat sa ulan kahapon, Panginoon. Magbigay ng palamig, Panginoon. Salamat sa mga kaluluwa na rito. Salamat sa revival po, Panginoon, doon. Dito, Panginoon, kahit doon sa Bicol po na yung lingkod mo, Panginoon, last Sunday, Panginoon. Salamat po na rito po, Panginoon. Hindi nakasalalay sa tao, kundi ikaw po, Panginoon. Anamalitan sa aming kalagayan, Panginoon. Hallelujah. Sa aming kalagayan, sa aming kalagayan po, Panginoon. Ikaw ang Diyos na mahimala. Ikaw ang Diyos na magpala. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos noon sa magpakailanman. Nagbigay kagalingan. Nagbigay, Panginoon, kaligtasan. Nagbigay, Panginoon, kagagawa, Panginoon, Lord. Hallelujah! 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 Oh, hallelujah! In Jesus' name! In Jesus' name! In Jesus' name! Bless everyone! Bless everyone in Jesus' name! We give you praise, oh God. We give you glory in Jesus' name. Lahat masabi in Jesus' name. Hallelujah! 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 Hallelujah is the highest form of praises to God. Purihin ang Panginoon. Amen. Okay, makaupo tayo. Ulitin ko kamay natin ating katabi. Sabihin natin, know your enemy. This message is very important po. Minsan ito ay mahalaga dahil kailangan natin malalaman natin ang ating pong kalaban o ating kaaway. Salamat po sa Panginoon. Last Sunday, we are invited to preach doon po sa Bicol. At salamat sa Panginoon. Mayroon pong 4 na kaluluwa tumanggap sa Panginoon na baptize. Glory to God. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa pangalan ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Glory to God. At
Ang Panginoon ay nananawagan po sa bawat isa sa atin. Today, this topic is very important. Mahalaga ito. Kailangan na alam natin ang ating kaaway. Sabi nga na isang artista na well-known na namatay na si Bruce Lee, sabi niya, know your enemy and know yourself. Alamin mo ang iyong kaaway at alamin mo ang iyong sarili. Kaya, kailangan malalaman natin, from Genesis to Revelation, kailangan natin malalaman ang ating kaaway. Sapagkat kung hindi natin nalalaman ang ating kaaway, tayo ay maligaw, tayo malinlang, tayo ay mahiwalay po sa Panginoon. Kaya mahalaga po ang mensahe ito para maunawaan natin ang kalagayan natin po sa mundo ito. Kapag tayo tumanggap sa Panginoon ay talaga na ang ating buhay na makipaglaban talaga. Kaya mayroon din natang tayo ng prayer warrior. Ibig sabihin, manalangin, makipagbagang sa panalangin. Kaya, ang paglilingkod natin sa Panginoon, hindi po basta-basta. It is not a joke. It is not, mga kapatid, an easy task, but it is a hard task to the Lord. Hindi po biro-biro, hindi po sandali lamang. Mahirap po talaga. Para tayong dumaan po sa makitidaan, para tayong dumaan po at lumakad po sa sinulid o tulay na maliit, para tayong tumulay sa alambre. Ngunit kung mayroon kang pananampalataya, kaya mong tumulay doon dahil ang Diyos ay kasama mo. Kaya, mayroon tayong tatlong digmaan sa ating pong kalagayan. 3 battles. Tatlo pong digmaan sa ating lugar where your spiritual fight happen, kung saan tayo ay nakipagbaka, ipaglaban. Number 1, ang ating pong ipagbabaka o paglalaban ay ang kalagayan natin sa world nito. Alam mo sabihin, world. World, ibig sabihin ang mundo nito, ang ating pong kinatatayuan, ang ating pong kinaupuan, ang ating pong kinalagayan sa mundong ito. Narito po tayo sa mundong ito. Kaya, ang number 1 nating kaaway, ang mundong ito. Kaya, marami pong mga mensahe ang mundo, marami pong mga kultura ang mundo, at marami pong mga pag-uusig sa mundo na mahadlang sa kalagayan at sa mga lingkod ng Diyos. Kaya, ang sabi ng banal na kasulatan sa 1 John chapter 2, verse 15 and 16, it says, love not the world, neither the things that are in the world. Whosoever love the world, the love of the Father is not in him. Huwag mong ibigin ang mundo o ang mga bagay sa mundo. Ang umiibig sa mundo ay kaaway po ng Diyos. Ano ang mundo? Kaya kinakailangan natin ang mundo ito sa ating kinalagyan natin ngayon. Habang tayo narito sa mundo, kinakailangan natin ibigin ang mga nasa mundo, ang mga bagay na sa mundo ito. Kaya ang pamaraan ni Satanas, kailangan natin malalaman the strategy of Satan. Ang malalang ni Satanas, kailangan natin malalaman at kailangan natin ay hindi ibaliwala. Kaya ang strategy na ginagawa ni Satanas dahil ang ating pong labanan ay nasa ating pong mga kaisipan. Lahat may sabi, ang ating labanan nagsimula sa ating kaisipan. The battle begins in our mind. Kaya sabi po sa Romans chapter 12 verse 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And verse 2, be not conformed to this world, and be transformed by the renewing of your mind, that ye be proved and acceptable in the perfect will of God. To be acceptable in the sight of God, in His perfect will, don't conform to this world. Huwag nating ayunan o ang passion, ang mudo, ang muda, o ang kalagayan, o ang uso sa mundong ito. Ang uso sa mundong ito, ang iba ay dahil sa kainitan,
nagsuot sila ng mahahalay. Kaya huwag nating sang-ayunan ang mundo, kundi magbago tayo ng pag-iisip upang maging katanggap-tanggap tayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Amen! Kaya ialay mo ang buhay mo sa Panginoon. Magbago tayo ng pag-iisip. Ang ating pag-iisip ay nasa Panginoon. Ang ating pag-iisip ay sa Panginoon. At ang ating pag-iisip ay maging makalangit. Sa Colossians chapter 3 verse 2, it says, set your affection above, not on the things in the earth. Ibig sabihin, huwag nating ilagak ang ating damdamin, ang ating isip sa mundong ito, kundi po sa taas sa langit. Kaya, ang number one nating kalaban ay ang mundong ito. Ang iba, nalulung sa mundo, nalulung po sa gadget, wala nang panahon magsamba dahil naglalaro na lang. Ang iba, nalulung po sa bisyo, nalulung po sa droga, nalulung po sa alak. Iba naman nalulung po sa negosyo. Ang iba naman nalulung po sa trabaho dahil kailangan talaga magtrabaho sa mundong ito. But it says, the Word of God says, love not the world. Lahat ng sabi-sabihin mo, huwag mong ibigin ang mundo. Kalabitin mo katabi mo, huwag mong ibigin ang mundo. Dahil kapag ibigin mo ang mundo, kaibigan, kaaway ka ng Diyos. Lalo na yung cellphone. Ibigin. Yan ang ating number one kaaway. Pangalawa, ay ang ating laman, ang ating pong sarili. The flesh. The flesh is the struggle within the eternal sinful desire, the habits, the selfish tendencies. Kaya sinasabi sa banal na kasulatan, so Galatians chapter 5 verse 17:6. Walk in the spirit that you shall not fulfill the lust of the flesh. Huwag kang sumang-ayon sa nasa ng iyong laman, kundi lumakad ka tayo sa Espiritu. Kaya, ang pangalawa mong kalaban ay ang iyong sarili. Sabihin mo, ang ating sarili. Ang iba, ayaw magsamba kasi pagod sa trabaho. Ang iba naman, ayaw magsamba dahil mayroon siyang kukunin na malaking pera. Ang iba naman, dahil mayroon siyang kausap, mayroon siyang appointment. Ngunit, ang sabi ng Panginoon, 6 na araw ay para sa iyo magtrabaho, 1 araw pa sa Panginoon. Amen? One day for the Lord, ang 6 na araw, kung minsan pati ang araw na sa Panginoon, kukunin mo pa. Dahil yun ang gusto lang yung laman. It is the work of the flesh that contradict the work of the Spirit. Lumalaban sa laman. Pangatlo ng ating kaaway ay ang Diablo. Lahat sabi ng bitri nating kaaway ay ang Diablo. Kaya kung mayroon tayong pinapasan-pasan, sabihin mo sa, tulungan mo ako sa aking pinapasan. O, buhatin natin. Sabihin, 1, 2, 3, karga mo na agad. Kaya, ang lahat ng ating mga pasanin sa buhay, gagaan kapag magtutulungan po tayo. Amen! Magtutulungan po tayo. Ang ating kaaway ay ang Diablo, pangatlong kaaway natin. Siya ang humahadlang, umuupos, sumasalangsang, sumasalungat sa mga pamaraan na nais po ng Diyos sa ating buhay. Kaya meron siyang mga pamaraan. Gusto ni Satanas na paghihirapin ka, gusto ni Satanas na hindi ka magsamba, gusto ni Satanas na linlangin ka niya, gusto niya na masunod ang gusto mo, ang gusto niya, at mahiwalay ka sa Panginoon. Kaya sinasabi sa Ephesians chapter 6 verse 11, very important. Ano sinabi sa Ephesians chapter 6 verse 11? Put on the whole armor of God that you be able to stand against the wiles of the devil. Kailangan natin isuklob natin ang lahat ng sandata ng Diyos upang hindi tayo mapaglalangan sa lahat ng gawa ng Diablo. Amen! Kailangan mo isuklob ang lahat ng mga sandata na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Sandata sa ating ulo, yan ang helmet. Sandata sa ating dibdib,
ang pananampalataya, sandata sa ulo ng kaligtasan, sandata na mabigkisan po tayo ng katotohanan, may sandata na ating may panyapak ng kapayapaan, at ang sandata ng salita ng Diyos is the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ayan ang sandata. May pang pinaka-importante na sandata. Ano pa? Alam niyo po, ang pinaka-importante na sandata natin, lahat mo sabi, prayer. Kung minsan, binahiwalay natin ang panalangin, ngunit mahalaga po ang panalangin. Sabi mo, mahalaga ang panalangin. Huwag kang mag-absent. Huwag kang magbaliwala sa panalangin. Huwag mong kaligtaan sa panalangin. Huwag kang magbigtis sa panalangin mo. Dahil yan ang pinakasandata natin laban sa dyablo. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Kaya ang mundong ito, sumasalangsan, kailangan magbago ang ating pag-iisip, ang ating laman para maging kalugod-lugod, dahil ang ating laman nagugutom. Ngayon, kapag ikaw hindi kumain, gutom na gutom ng iyong laman, gusto mo kumain. Ngunit ang sabi ng Panginoon, mag-fasting ka naman para ikaw papakainin ko. Amen? Mag-fasting ka naman, manalangin, mag-ayuno. Kaya ang laman natin kailangan ay isuko sa Panginoon. Kaya meron tayong awit, I surrender all. Isuko mo lahat sa Panginoon. Pagsisihan mo ang iyong mga kamalian at ang iyong mga katakawan, ang iyong makasarili sa iyong buhay. At ang mga pag-iisip natin na inuusik tayo ni Satanas, kailangan nating tumayo tayo sa pamagitan ng karapatan natin sa Panginoon. Tumayo po tayo. Kailangan itayo natin ang ating karapatan. Kailangan natin panindigan ang karapatan. Kaya kailangan ipagtanggol mo karapatan mo sa Panginoon. Huwag mong ipaagaw kay Satanas. Huwag mong ipabura kay Satanas. Huwag mong ipakuha kay Satanas ang nasa iyo. Kaya ang sabi sa Revelation 3, verse 11, Behold, I come quickly. Hold fast that thou hast, that no one take thy crown. Narito ay darating ako. Paghawakan mo ang nasa iyo. Manindigan ka na walang kaagaw sa iyo. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. So, yung tatlo nating kaaway ay ang mundo, ang laman, at ang dyablo. Kikita niyo dyan sa ating pong screen na malinaw, kailangan maalaala natin. Ano ang mundo? Lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. Ang mundo ay lust of the flesh, and lust of the eye, and pride of life. Yan sinabi sa 1 John chapter 2, verse 16 and 17. Kaya, ang sinful nature natin, iyan mag-deceive po sa atin. Ang sinful nature natin, iyan magpahiwalay natin sa Panginoon. Kaya, kung sinusunod mo ang nasa ng iyong laman, it is the gates of hell. It is the gates of Satan. Sabi natin, huwag nating pairalin ang ating laman. Dahil yan ang pintuan ng impyerno. Yan ang pintuan ng dyablo na ikaw ay hatakin para hindi ka makapagpatuloy sa Panginoon. Kailangan mo maglingkod sa Panginoon. Salangsangin mo ang dyablo at siya'y lalaya sa iyo. James chapter 4 verse 7, resist the devil and he will flee from you. You cannot resist the devil if you will not submit to God. Kailangan magpasakop ka sa Diyos. Kaya kailangan ang ating laman para hindi masunod, what shall we do? We need to crucify the flesh. Okay? You need to crucify the flesh. Kailangan mo ipako ang iyong laman. Kaya sinabi sa Galatians chapter 2 verse 20, the Bible says, sinabi ni Paul, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live yet not I, but Christ liveth within me. And the life which I now live in the flesh, I live by the sons of God who love and give Himself for me. Ang buhay na ito, ang ating kinabubuhay, hindi na ito sa atin.
sa Panginoong Hesus na. Kaya kasama ka nang naipako sa krus ni Kristo. Kaya si Kristo ay napako para po sa atin. Hindi sana na tayo maipapako. Ngunit, ang nais ng Diyos na bipapalaya tayo at papalayain na tayo sa nasa ng ating laman. Kaya sinasabi sa 2 Corinthians chapter 3 verse 17, for where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Kung saan ang Espiritu ng Panginoon, pinalaya ka na sa kalakalang kaaway, sa pagkakulong ng kaaway, sa pagkakadina ng kaaway. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya sinasabi, to defeat Satan is to crucify the flesh. Sabihin mo, to defeat Satan is to crucify the flesh. Para matalo si Satanas, kailangan ipako mo ang iyong laman kasama ni Kristo. Paano maipako ang iyong laman is to have a fasting and prayer. Kailangan ka manalangin mag-ayuno. Kaya sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter, kapatid, 17 verse 20 to 21. Because of your unbelief, you cannot do this. But this kind goeth not out but by prayer and fasting. Hindi mo magawa na mapaglaban ni Satanas kung hindi ka manalangin, kung hindi ka mag-ayuno. Sabihin mo, manalangin po tayo, mag-ayuno po tayo para may pako ang laman na ito, ang nasa ng aking laman. Dahil yan ang nasa ng laman ay ang pintuan ng impyerno. Marami pong nahiwalay sa Panginoon. Marami po na naghiwalay ang pamilya, iniwan niya ng kanyang asawa, iniwan niya ang kanyang boyfriend, kanyang girlfriend, iniwanan niya ang kalaguyo niya dahil mayroon siya panibagong kalaguyo. Dahil po sa laman. Hello? Kailangan ipako ang ating laman. Puri na ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sinabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober, be vigilant, because your enemy, the devil, is like a roaring lion seeking whom he may devour. Sinabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 8, kailangan maging mahinahon tayo, maging kalmante lang tayo, at tayo magagalitin. Dahil si Satanas umuungal, umatungal, humahanap siya ng kanyang masisila. Lagi siyang, kakainin ka! Sabsabing ka niya! Kinakailangan na ipako na yung laman. Hindi na masusunod ang ating laman. Kinakailangan masunod ang ating Panginoon. Kaya ang panalangin ng Panginoon sa Gitsemani, not my will. Hallelujah, but thy will, O God. Hallelujah. Hindi ang aking sarili masusunod, kundi ang kalooban ng Diyos ang masusunod. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. To overcome the world, the flesh, and the devil, sa pamagitan po na ipako na ang ating laman dahil kay Kristo. Kaya ang bawat mga manampalataya, mayroon pong battle filled on the mind. Lahat masabi sa ating kaisipan. Ang labanan ay nagsimula sa iyong mga kaisipan. Kaya kailangan mo malalaman ang iyong kaisipan ay nasa Panginoon. Kung ang iyong kaisipan ay pinaglaruan ng mga tukso dahil sa kasalanan, yan ay pamaraan ni Satanas. Kapag nagpapatuloy ka sa kasalanan, kampun ka ni Satanas. Sa 1 John chapter 3 verse 8, he that continues sin is of the devil, for the devil committed from the beginning. But the Son of God manifests that He will destroy the works of the devil. Kaya ang sin, ang acronym ng sin is Satan in nature. Kapag nagpapatuloy ka sa pagkakasala, ang buhay mo ay nakay Satanas. Ang mga turo ni Satanas, yan po ang mga false teaching, false doctrine. Anong false doctrine ng false teaching? Number 1, sabi ni Satanas, ang salita yan na binabasa mo ang Biblia, hindi makapagliligtas sa iyo. Ang makapagliligtas sa iyo, ang sinasabi ko. Kapag nakinig ka kay Satanas, yan ang pangluluko ni Satanas. Hindi ba naloko po si Eva dahil nakinig siya sa busis ng ahas?
makinig sa busis ng ahas. Makinig po tayo sa salita ng Panginoon. Sabihin mo, makinig tayo sa salita ng Panginoon. Hallelujah, purihin natin ang Panginoon. Makinig ka sa salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon, yan po ang busis po ng Panginoon. The Word of God. The Word of God ay magbigay sa atin ng buhay. Kaya sinabi sa John chapter 6 verse 63, the Spirit quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, it is Spirit and it is life. Ang Espiritu bumubuhay, ang laman ay naninira, sumasalangsang sa kalooban ng Diyos. Dahil ang mga salita, sinasabi ko sa inyo, ay pawang buhay, ay pawang Espiritu. Kaya kailangan mo sundin ang salita ng Panginoon. Kaya na kailangan panghawakan mo ang Biblia na ang ating pong binabasa. Kaya kapag ikaw nakikinig, naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Kaya kailangan mayroon tayong pundasyon sa salita ng Panginoon. Binabasa natin. Mayroon tayong mga talata sa mga nakasulatan. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Kaya ang ating worldly imagination, kailangan mo kong rito, ang ating mga makamundong kaisipan. Diyan sa Facebook, marami pong nakikita natin makamundong kaisipan, kaya kailangan kapag alam mo makamundong kaisipan, kaya kailangan ay lagpasan mo ng agad yan. Pakinggan mo mga salita ng Panginoon, tututuro sa salita ng Panginoon. Kaya mga pakiisip. Kaya nandyan po ang stronghold ng demonyo. Anong stronghold? Yung makuta ng demonyo. Kaya kapag pakinggan mo ang stronghold ni Satanas, maghihirap ang iyong dibdib, ang iyong kaluban, pati ang iyong mata. Hanggang mabubulag ka na lang. Kaya nga sinasabi ng sa kanyang anak, sige, lagi kayo sa cellphone, mabubulag na kayo dyan. Kaya kailangan limitahan niyo yan. Kaya kontrolin mo ang iyong laman. Kontrolin mo ang iyong sarili para hindi ka mabulag, para hindi ka mahiwalay sa Panginoon. Kaya nga sinabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, the God of this world blinded the mind of the people that they will not be saved. That they will not know the gospel of the salvation. Para hindi sila maligtas, binulang po ni Satanas ang kanilang mga kaisipan. Salamat sa Panginoon na buksan na yung ating kaisipan. Nabuksan na bang ating kaisipan? Nasundin natin ang salita ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya sinasabi ng Panginoon, if you abide in me and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. In the Bible, in John chapter 15, verse 17, I always base the Word of God when I preach because the Word of God is our foundation. Ang salita ng Panginoon ang ating pundasyon. Kaya, ang labanan sa ating kaisipan, kung minsan na demoralize ng iyong kaisipan, natataranta na, dahil nakinig ka sa mga salita ni Satanas ng kasinungalingan. Si Satanas is the father of lie in John chapter 8 verse 44. Kaya, gusto ni Satanas hasigang kanya ng pagkatakot. Kapag ikaw natataranta, kapag ikaw naninervyos, yan ang gawa ni Satanas sa iyong kaisipan. Ngunit ang sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, God give not the spirit of fear, but of love and sound of mind. Hindi ka binigyan ng Panginoon ng Espiritong natataranta, natatakot, naninervyos, kundi binigyan ka ng Espiritu ng mabuting pag-iisip at kapangyarihan ng pagmamahal mula sa Diyos. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang inasip ni Satanas na huwag kang maniniwala sa salita ng Diyos. Kapag hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, hindi ka na talaga maliligtas. If you don't believe the Word of God, hindi ka talaga maligtas. Dahil ang kaligtasan ay nagsimula sa pananampalataya. Sa Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. And verse 6, but without faith it is impossible to please God.
For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Tagapagbigay gantimpala kapag siya naniniwala sa mga utos ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, naging masigasig ka, nagiging matatag ka, nagiging masipag ka sa gawain ng Panginoon dahil naniniwala ka na may gantimpalang inilaan ng Panginoon sa atin. Amen! In 2 Corinthians chapter 10 verse 4, ano ang sabi po? Kaya sabi, for the weapon of our warfare are not carnal, but mighty through God to the falling down stronghold. Ang ating sandata, ang ating kapangyarihan, hindi karnal. Ano karnal? Hindi baril, hindi espada, hindi masuka, hindi kutsilyo, kundi ang salita ng Panginoon. Ang salita na tumabisa sa magkabila ng dalawa ng talim. Sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is quick and powerful. Ang salita ng Diyos ay mabisa, makapangyarihan. Wala na ibang sandata pang hawakan mo. Ay ang salita ng Diyos. This in the Bible, the word of God is powerful. Purihin natin ang Panginoon. Powerful. Kaya yung panghawakan mo. Kaya casting down imagination and able thought to the obedience of Christ. Iwaksin mo ang iyong mga masamang pag-iisip sa mga pag-iisip mo at maging masunurin ka kay Jesus Christ sa pamagitan ng pagsunod mo sa salita ng Panginoon. Amen. Kaya ang stronghold ni Satanas sa iyong kaisipan, ang mga kuta ni Satanas, linisin mo ang iyong pag-iisip. Sabihin mo, linisin mo ang iyong pag-iisip, kaluluwa ko. Purihin ang Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon, where you shall know the truth, and the truth shall set you free. John chapter 8 verse 32. Kaya, linisin natin ang ating pag-iisip. What is the tactics of Satan? Ang mga taktika ni Satanas, ang mga pamaraan ni Satanas, ihasik niya sa ating mga kaisipan ang deception. Tinutokso po tayo, lagyan kanya ng mga pagkatakot, inaakusahan kanya, bibigyan kanya ng mga dismaya o pagdidiscourage, bibigyan kanya ng pagkahiwa-hiwalay, pagkampi-kampi. Kaya ang Senado nagkampi-kampi, nagkagulo. Di kumikilo sa Satanas sa Senado, kaya na kaya pag-pray natin sila na huwag sila magkapi-kampi, kaya na kaya magkaisa sila para magkaisa rin. Hallelujah, kapangyarihan ng Panginoon. Dahil ang discord, division is the work of Satan. Kaya marami pong nabanti si Satan na natanikalaan ni Satanas. Kaya ang gusto ni Satanas na madidiscourage ka na, madidismaya ka, mawalan ka na ng pag-asa. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, para malupig sa Satanas, kailangan natin ang sandata ng Panginoon. Put on the whole armor of God. Sabi natin, ilagak natin, isuklob natin yung buong sandata ng Panginoon. Hallelujah! Kaya alam mo ang sandata ng Panginoon. Alam natin, sinabi ko na kanina, kaya na kailan malalaman mo ang sandata na ibigay ng Panginoon sa atin. How Satan deceived believers. Paano Satanas na naglilinglang sa mga manampalataya? Number 1, gusto ni Satanas na paniniwalaan mo ang salita ng Diyos, ngunit dagdagan mo at bawas. Yung tinatawag ko sa butuhan, dagdag bawas. They are twisting the word of God. Kaya mayroon mga ngaral dyan sa YouTube na mayroon dagdag bawas. Baka namatay na nga. Dagdagan, bawasan. They are twisting the word of God. Kapag binabalukpot mo ang salita ng Diyos, hindi ayon sa banal na kasulatan, it is the deception of Satan. It is the interpretation of their own knowledge. Dahil sinabi sa 2 Peter chapter 1 verse 20, knowing this, that the prophecy of the Scripture is no private interpretation. Alalahanin mo baga na ang mensahe ng salita ng Panginoon, propesya, na walang pribadong pagpapaliwanag. Kapag nagpapaliwanag ka sa iyong sarili, yan ang disipyo ni Satanas. Kaya pangalawa, kinakailangan
ay ayon po sa salita ng Panginoon. Ayon po sa salita ng Panginoon. Dahil sa Satanas, na mag-ani siya ng mabuti. Sabi mo sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14 to 15, Satan transformed into the angel of light. Even his ministers transformed the ministers of good. But the end is according to the works. Ibig Satanas, mag-ani siya ng mabuti. Ngunit, hindi lahat mabuti ay totoo. Dahil mayroong mabuti na paimbabaw lang. Nawa ang ating paglilingkod sa Panginoon, ang ating pagsisimba sa Panginoon, hindi po paimbabaw. Ibig sabihin, ay nagpakitang tao. Kaya na kailangan totoo ka talaga. Sabihin mo, totoo ako na maglingkod sa Panginoon. Hindi pa kinatao. Kinakatotoo ako. Dahil ang kukunin ng Panginoon at tanggapin ang i-rapture ng Panginoon ang totoong naglilingkod sa Kanya. Amen! Hallelujah! Ay sabi po sa John chapter 4, verse 23-24, God seeketh a true worshiper, for God is a spirit. They that worship Him must worship in spirit and in truth. Amen! Hallelujah! Praise God! Kaya, ang ating mga kaisipan ay nasikan ni Satanas ng pagkatakot, paglilinlang, pagkalito-lito, at pagkukundina. Handa natin kapag nandiyan na tayo kay Kristo, wala na makapag-undina po sa atin. In Romans chapter 8 verse 1, there is now no condemnation which are in Christ Jesus. There is now no condemnation which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ang na kay Kristo Jesus, wala nang pag-undina sa iyo. Kahit ikaw ay mahirap ka lang, kahit ikaw ay maralita ka lang, basta naglingkod ka sa Panginoon totoo, na hindi ka sumusunod sa iyong laman, kundi sa kalooban ng Panginoon, ayon sa Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah! 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 Kaya kapag ikaw nalilito-lito, it is the work of Satan. Dahil po sa 1 Corinthians chapter 14 verse 23, God is not the author of confusion. He is the author of peace and order. Ang Panginoon, hindi siya may akda ng kaguluhan at pagkalito-lito, kundi kapayapaan. Amen. Maging mapayapa ang ating pag-iisip sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen. Kaya mga apat, kaya nga, ang desire ng ating sarili, huwag nating sundin. Huwag natin sundin ang desire ng ating sarili, kundi ang desire ng Panginoon. Kasi sinabi ng Psalms 37 verse 4, delight thyself unto the Lord, and He shall give thee the desire of the heart. Kinakailan lugod ang Diyos sa buhay mo at ipagkaloob niya ang desire mo, kung ang desire mo yan ay kalooban ng Panginoon. Amen! Ang iyong bitiin, yan ang kalooban ng Panginoon. Kaya, si Satanas hindi na magkaagad na mapakita sa iyo ng masama. Kaya unti-unti mula siya na nagpakamabuti sa iyo, ngunit unti-unti kanya ipapakita ng kanyang kasalanan. Kaya ang pagpahayag ni Satanas this last day, he will resolve all the persecution, the hardship, ang problema sa kahirapan, ang problema sa langis, problema po sa ating lipunan, ang kaguluhan. Siya maglutas nito. Kaya mayroon pong 3.5 years ng kabinawaan. But after 3.5 years, He will, kapatid, papakita niya, He will declare na siya ang God. He will declare na siya ang Diyos. Ang hindi sumunod sa Kanya ay papatayin niya. Kaya sa mundong ito, huwag kang maniniwala agad na mabuti. Kinakailangan ang paniniwalaan mo ayon sa salita ng ating Panginoon. Amen. Hindi ayon sa salita ng pastor, kundi sa salita ng Panginoon. Dahil ang pastor kinakailangan magpapasakop sa salita ng Diyos. Kaya na sinabi ni Pablo, 2 Corinthians chapter 7,
follow me as I follow Christ. Alam niyo, baluktot ng leader niyo, susunod ka pa rin. Kaya, mayroong mga leader na naroon na po sa kabilang buhay. Iba na sa kabilang lagayan. Ayaw ko lang sabihin dahil nakalag tayo. Gusto ko ng Panginoon, kinakailangan tayo ay magiging matino sa Panginoon. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. So, may modern idol po ngayon po. Ang modern idol natin sa mundong ito, wala kang Diyos-Diyusan, pero totoo may Diyos-Diyusan ka. Wala kang revolto, kung hindi ka nga nagsama sa revolto. Kaya, hindi, wala dito ang revolto. Wala namang anino lang ito. Kasi kapag nilagyan mo din ang revolto, magiging Diyos-Diyusan dito. Kaya nga, nagiging shadow. Eh, ang revolto, wala kang revolto, ngunit sa buhay mo mag-revolto. Kapag minahal mo ang pera, may revolto ka. Sino nagmamahal sa pera dyan? Kailangan natin ang pera. Ngunit kapag minahal mo ang pera, may Diyos-Diyosan ka. Dahil sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, the love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa sarili ay ugat na lahat ng kasamaan. Kailangan mo ng pera. Ngunit kapag iniibig mo ang pera, mahiwalay ka sa Panginoon. Ang moderno ngayon na dibulto ng tao ay gusto niya magiging successful sa buhay niya. Sino gusto maging successful sa buhay? Hindi masama maging successful. Kung maging successful ka dahil lamang sa iyong sariling masusunod, mayroon kang ribulto. Maging successful po tayo basta sunod na ang Panginoon, yun ay hindi ribulto yun. Dahil sa Joshua chapter 1 verse 8, he said, "This book of the law shall not depart out of our mouth, but thou shalt meditate day and night, that thou mayest observe according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success." Ang dulo nun, thou shalt have prosperous, and thou shalt have good success. Kung mayroon good success, mayroon rin bad success. Naging bad success kasi sinunod niya ang kanyang sarili. May ribulto sa kanyang sarili. Kaya bad success. Nagiging success siya dahil sa pangurakot niya. Naging success niya dahil sa kasinungalingan niya. Naging success siya dahil sa kasamaan niya. Hindi nangahulugan marami successful na mga tao ay yan ay lahat ay sa Panginoon. Naging success siya dahil may ribulto siya. Hindi bali masagasaan ang kanyang kapwa basta maging successful ang kanyang plano. Hindi bali ng marami basta naging successful siya sa kanyang plano. Yan ang tinatawag na may ribulto sa kanyang sarili. Kaya, ang ribulto sa kanyang sarili, yan ay pag-control. Power control. Pagkukontrola sa kanyang sa paggawa ng obra sa kanyang sarili. Huwag tayong mag-control ng tao. Ang Diyos nga ay binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos. God gave us a freedom. Kaya sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, I gave you a choice, blessing or curse, life or death. Choose life that you shall live. But God did not give us to control us, but give us a choice, a freedom. Mayroon tayong kalayaan. Kaya huwag kang magmaniobra ng tao na gusto masunod para sunod-sunuran, magiging ribulto ka niya. Marami pong mga tao nang sunod-sunuran kasi iniidolo niya ang tao. Huwag niyang iduluhin ang tao kahit si pastor, huwag mong iduluhin. Ang iduluhin natin ay Diyos. Sabi niyo, ang galing na pastor niya, ang galing, susunod ako doon sa kanya. Ang mahalaga sabihin mo, susunod ako sa Diyos. Hallelujah. Kapag sinunod mo ang Diyos, nasunod mo rin ang mga lingkod ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya sa mundong ito, pinag-away-away po ang mga pastor. Dahil sinusunod nila ang pastor, hindi sinusunod ang Diyos. Hindi bali masaktan ka o Diyos, basta masunod ko ang pastor ko. Kaya kapag sinunod mo ang Diyos, susunod mo ang pastor mo kasi may mga pastor na sumusunod sa kanyang sarili na magiging
Diyos kanya. Ayaw ko magsabi ng mga pastor kasi marami pong maninira na, pero yan po ang nangyari ngayon. Hindi na walang pastor, hindi na walang propeta sa apostol siya na sinunod niya ang Diyos kasi marami pong nagtatanyag sa kanyang sarili, naging kontrola. Nagtayo siya ng kanyang kaharian. May malaking kaharian, ngunit ang hari sa ibang kalagayan sa iyo. Kaya gusto ko ng Panginoon, huwag tayo magtayo ng ating kaharian, kundi ang kaharian ng Diyos. Hallelujah, masunod. Kaya nga sinabi sa Romans chapter 14 verse 17, Oh God, for the kingdom of God is not meat and drink, but peace and joy and righteousness to the Holy Ghost. Maging matuwid ka sa Panginoon, maging ayos ang buhay mo sa Panginoon. Yan ang kaharian ng Diyos na itayo natin, hindi sa ating idolo, sa ating kaharian. Kaya marami po ang gusto ni Satanas. Gusto mo magiging well-known. Do you want to have a fame and glory? Bantog ka, kilala ka. Ibigay mo akin ang iyong kaluluwa. Eh, may mga magagaling na mga singer, magagaling mga aral. May mga magaling mga aral pala na ang kanilang pangaral, ang kanilang kapangyarihan kay Satanas. Nagpapagaling. Ang galing manalita, pero ang kanilang pong fame and glory is came from Satan. Sa witchcraft. Kaya, huwag natin itaas ang tao. Itaas natin ang Panginoon. Dahil sinabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 29, no flesh should glory upon His presence. Walang lamang magtaas sa kanyang sarili, kundi ang Diyos ang tataas. Hallelujah, 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 hallelujah. Kaya sinabi sa John 12 verse 22, if I be lifted up from the earth, I will draw all men unto me. Kailangan taas mo ang Panginoon. Kapag ang relationship mo sa tao ay nasunod, ngunit hindi po sa Diyos, nagiging idolo mo ng tao. Kagaya ng idolo mo. Kapag ang asawa mo hindi magsimba, hindi ka rin magsimba. Kapag hindi magkasimba ang anak mo, hindi ka rin magsimba. Kung hindi magsimba si sister, si brother, hindi ka rin. Nagiging idolo mo na siya. Hello? Mayroon ba dito sa atin? It is an idolatry yan na ugali. Kinakailangan mo sundin mo ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At ang ating sariling nagiging mayabang, idolatry yan. Kapag naging mayabang ka, idolatry yan. Kapag naging mayabang ka sa iyong career, idolatry na yan. Naging mayabang ka kasi graduate ka na, abogado ka na, engineer ka na, doktor ka na. O, ano ka? First honor ka. First honor ka sa mundong ito. Graduate ka lang sa mundong ito. Pero sa Panginoon, ay hindi ka nag-graduate. Kailangan tayo, hallelujah, sundin mo ang Panginoon. Hallelujah. Ang iba naman, diniidolo niya ang kanyang mukha. Hindi siya makapagsimba kung walang mga pinturang mukha niya. Hindi nakapagsimba kung wala maraming koloriti, walang mga alas. Dahil sabi niya, kung kailangan mga niya akong alas, may koloriti, para maganda tingnan ako. It is an idolatry po yun. Hindi siya paninira. It is an idolatry po yun. Na hindi makasamba ko, kinakailangan marami siyang koloriti, marami siyang mga alas dito para sabihin niya na ako magaling ako mayaman, ako Yan po ang mga idolatry sa buhay natin. Kapag sinusunod mo ang layo ng iyong laman, idolatry yan. Nagmamagaling ka sa iyong sarili, idolatry yan. Namagaling ka sa mga laro, idolatry yan. Kapag ikaw ay ayaw mag-fasting, idolatry yan. Gusto mo palaging kain na kain, idolatry yan. Kaya nalilit siya kasi nagluluto pa. Kaya nalilit siya kasi kumakain pa. Bakit? Unahin mo ang Panginoon. Kapag lagi kang late, o galing mong late, tuwing magsimba ka late, hindi ka talaga marapture, kaibigan. Kailangan mo, hallelujah, pahalagaan mo ang Panginoon! Urihin natin ang ating Panginoon. Hindi sa maninira yan. Tinatanggap dito po kahit late ka, but huwag mo ugaliin na paranging late. Liban yan, kung malayo ka talaga, may dahilan ko yun. But kahit malayo ka,
ka ng maaga-aga, maaga ka rin umisip. Amen ba? Amen! Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon! Hallelujah! Yan po. Kaya kung sinasabi kung may gusto, may paraan, kung ayaw, maraming dahilan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan, na magbagong buhay ng ayaw, magbagong buhay pag-isip. Huwag kong iduluhin ang aking sarili, huwag kong iduluhin ang aking material. Ang iba, hindi nakinig sa salita ng Panginoon kasi nandoon na sa cellphone, naglalaro. Idolatry niya, ang pastor, ang gobyerno, ang presidente, ang klayaw niya, ang kanyang reliyon. Marami yung magpakamatay siya sa kanyang reliyon. Kahit mali, magpakamatay siya. Marami po sa grupo nila magpakamatay. Nung namatay ang kanyang grupo, magpakamatay. Mayroon po nangyari na naglaso ng kalang leader, pati ang lahat mga followers niya, nilaso niya rin. Sumunod din sila. Lason lang sila. Nalason sila lahat. Kasi ginawa nila idolatry. Huwag mong iduluhin ng tao. Kailangan ang ating idolo, ang ating Panginoon. Ang ating sambahin, ang ating Panginoon. Huwag mo sabihin, ang galing ni pastor. Delikado niyan, baka mamatay ka agad si pastor niyo. Sinasabi mo, ang galing ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Ang galing ng Diyos! Kapag kinuha mo ang kaluwalhatian ng Diyos, kukunin niyan ang pastor mo. Ang iniidolo mo. Kasi ayaw ng Diyos, may kaagaw siya. God is a serious God. Purihin natin, Panginoon. Palakparin natin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya, ang laban sa ating sarili, yun po ay ang galit o ang pagpipigil. Lahat sabi, ang galit at ang pagpipigil. Huwag mo pairalin ang galit mo. Kailangan may pagpipigil ka. Amen? Si Moses, nung nagalit siya, nakita niya mga tao nagsakpa sa Diyos-Diyosan. Nagalit siya, binagsak niya ang 10 utos dahil sa galit niya. Sa palagay mo, natutuwa ba ang Panginoon? No? Hindi po. Kaya nga, sabi ng Panginoon, dahil binagsak mo ang kautusan na ako mismo ang gumawa yun, it is the hand of God who wrote these 10 commandments. Kaya nga, ikaw lang sumulat. Inutusan ng Diyos na ikaw sumulat. Dahil sa galit. Kaya kung minsan, kung kahit lingkod ka ng bayan, kahit tatay ka, nanay ka, huwag mo pairalin ang galit mo. Pairalin mo pa rin ang pagpipigil sa sarili. Dahil yan ang ating kaaway, ang ating sarili. Oh! Purihin ang Diyos. Ang Diyos ang masusunod, hindi ang ating sarili. Kaya si David, noong siya ay nagkasala, nagtago-tago siya. Kapag nagkakasala ka, nagtatago-tago, kaya hindi naman siya maglingkod sa Panginoon, hindi na magsamba. Pero, dahil sa gusto ni Saul na patayin siya, nagpipigil pa rin siya nang hindi niya papatayin ang lingkod ng Diyos. Dahil ang sabi niya, ang Diyos ang naglagay, ang Diyos rin ang tatanggal. Purihin ang Diyos. Kaya tandaan nyo, kung gaano kasama ang pastor mo, huwag mong siraan. Kundi, kailangan mo ipag-pray sa Panginoon. Dahil, ang sabi nga ni David, that's not my anointed unto my prophet Muhammad. In Psalms 105 verse 15, that's not my anointed unto my prophet Muhammad. Kahit masama po si Saul, sinabi niya, huwag mong sirain ang mga pinunasan ng Panginoon. Kailangan natin ipag-pray sila. Kaya kung may kasalanan mo sila ipag-pray, kaya kung may kasalanan na yung kapatid mo, kung may kasalanan tatay, nanay mo, sa halip na sirain mo, ipag-pray mo, mahal mo sila. Sabi mo, ipag-pray mo dahil mahal mo sila, dahil magulang mo, dahil kapatid mo. Hallelujah! Pigilin mo ang iyong galit! Magpipigil ka sa galit mo! Hallelujah! Kasi kung pinapairal natin ang galit natin, yan ang work of Satan. Yan ang si Saul, papatay. Dahil nainggit siya. Alam niyo po kapag may inggit dito sa atin, papatay ka.
Si Cain, dahil nainggit siya sa kanyang kapatid, pinatay niya si Abel. Si Joseph, kinaingitan siya ng kanyang kapatid. Itinapon sa balon. Pagkatapos dahil para mawala ang kalaban nila, na ang kanilang kapatid na kinaingitan nila, ibininta. Alam niyo pong paglilingkod sa Panginoon, hindi maiwasan na dyan inggit. Hindi maiwasan. Kahit kapatid mo, kaibigan ka. Hello? Kaibigan ka, kailangan manatili ka pa rin ang pagpipigil sa sarili. Pigilin mo ang galit mo. Pigilin mo ang sarili mo. Sabihin mo, vengeance is mine, said the Lord. Ang pagiganti ay sa Panginoon, hindi sa iyong kamay ang pagiganti. Sabi sa Romans chapter 12, verse 19, ang pagiganti sa Diyos, hindi sa iyo, mga kamay. Amen! Hallelujah! 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 Kung galit ka sa iyong kapwa, sa iyong mahal sa buhay, ang paraan, kailangan mo ang pagpatawad. Lahat masabi mo, pagpatawad. Kapag wala kang pagpatawad, hindi ka makapasok sa langit. Kapag wala kang pagpatawad, hindi ka maging successful. Kung hindi ka magpapatawad, hindi ka gabayan ng Panginoon. Dahil God forgive us and He will forgive also. Ang Diyos ay nagpatawad sa ating kamalian, sa ating kasalanan. Kaya, nakahanda ka na magpatawad. Sabihin mo, sa katabi mo, patawarin mo naman ako. Patawarin mo naman sila para magtagumpay tayo, para happy tayo. Amen? Para happy tayo. Kapag hindi ka nagpapatawad, hindi ka masaya. Kapag hindi ka nagpapatawad, hindi ka mapuspos ng Espiritu Santo ng Panginoon. Kailangan mo ay magpatawad. Sabihin magpatawad. Sa English, forgive and you will be forgiven. Hallelujah. Amen. So, ang stronghold sa ating buhay na hindi ka pa magpatawad dahil iba ay nahiya, iba ay natatakot, iba ay nahihirapan, hindi sa makapagpatawad, dahil nalilito siya, dahil wala sa pag-asa, nag-alinlangan, kalungkutan, ang galit, natutulungan siya, dahil hindi sa makapagpatawad, nagkukulong na lang. Iyan po na nangyari sa mundong ito eh. Pero kapag nakahanda ka magpatawad, makamove on ka. Hindi ka makamove on, hindi ka makatakbo, hindi ka makilos, hindi ka makagawa kung hindi ka magpatawad. Dahil kaya sinabi sa Mark chapter 11, verse 24 to 25, whatsoever as you will pray, believe, and ye shall receive, and ye shall have it. If you will pray, forgive, and He will forgive your trespasses. But if you will not forgive, your Heavenly Father will not forgive your trespasses. Kailangan po. Yan ang ating kaaway, ang ating sarili. Kapag hindi ka magpatawad, hindi ka talaga mapuspos ng Espiritu Santo. Kapag hindi ka magpatawad, hindi ka mataliligtas. Dahil, mayroon, sinabi po ng patotoo na nakarating sa langit. Mayaman siya. Marami siyang tinulungan. Ngunit, pagdating niya doon, parang tinutulak sa palabas. Sabi niya, Panginoon, marami na akong ginawa sa iyo, Panginoon, tinulungan ko sila. Pinatayuan ko sila. Ngunit, sabi ng Panginoon, ang puso mo ay walang pagpapatawad. Kaya hindi ka pwede dito sa langit. Kaya kaibigan, kapatid, kung ang puso mo hindi nagpapatawad, kahit anong samba mo, kahit anong hiyaw mo, kahit anong panalangin mo, you will not receive the blessing of God. You shall not receive the blessing of God. You cannot be filled with the Holy Ghost. You cannot be filled with the Holy Spirit. Kailangan mo ang magpatawad. Sabi mo, patawarin mo siya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ang ating mga pag-iisip ay diyan nagsimula po ang galit. Ang galit, kapag hindi naalis, ay papatay.
Ulitin ko, hindi ka magkaroon ng kahinahunan kung nandiyan ang galit. Kapag nanatili ang iyong galit, ay papatay ka. Papatay ka talaga. Dahil sinabi sa 1 John chapter 3 verse 15, ang napupuot sa kanyang kapatid ay mamatay tayo. Kaya ang acronym ng magiging mahinahon, bago ka magsalita, isipin muna. Ang aim, kailangan mo makatakas sa puot at galit. Ang aim, kailangan mo i-maintain ang iyong sarili sa pagpipigil. Ang pain, kinakailangan alisin mo ang puot at galit at hinanakit. Ang A stands for aayusin mo, sasanayin mo na mayroon kang awa, grasya at pasensya. At ang R, tumutukoy na lumakad ka sa Espiritu. Ano ang lumakad ka sa Espiritu? You need to receive the fruit of the Spirit. What is the fruit of the Spirit? According to Galatians chapter 5, verse 22-23. There is love, there is joy, there is goodness, there is gentleness, there is temperance, there is meekness, there is faith sa Panginoon. Kaya, lumakad po tayo ng puspos ng Espiritu ng Panginoon. Kaya kailangan tayo magpakapuspos lagi ng Espiritu ng Panginoon. Amen! Magpakapuspos po tayo ng Espiritu ng ating Panginoon. Ang sunod, ang ating sariling puno po ng kayabangan. Lahat masabing kayabangan. Kaya hindi ka naiinig, mayabang ka eh. Hindi ka sumusunod dahil sa kayabangan mo eh. Kaya ang pride stands for na-identify niya kanyang sarili ang kayabangan niya. Dahil sa kanyang kayabangan, ayaw po mapasupil. Ayaw magsupil. Sexual identity is pride. Sexual identity is pride. Alam naman niya, masama yan ang kalagayan niya. Ang anyo yan. Ipagtanggol pa rin, kaya gusto ko yan eh. Hindi sa paninira yan. Yung mga LGBT, mga kalagayan mo, may 2 asawa, 3 asawa, maraming kirita, maraming boyfriend, maraming girlfriend, maraming ganito, maraming ganyan. Kasi, gwapo ako, kahit maganda ako. Kayabangan yan. Sabi mo, kayabangan yan. Huwag mo pairalin ang kayabangan mo. Pansamantala lang yan. Ngayon, pride ng kanyang reliyon. Ang iyong reliyon ay hindi maganda. Tingnan mo simbahan mo, guray-guray. Lutay-lutay. Marong-marong lang. Ang simbahan, ganda talaga, meron pa. Disiplinado. Tahimik sila. Nakaupo, maigi. Hindi, nagpapasakay. Hello? Bato-bato sa langit ang matamaan, praise the Lord. Sila, ang ganda ka na simbahan at disiplinado. Tahimik, nakikinig. Pero tingnan mo ang kanilang doktrina. Ang kanilang mga ginagawa. Walang pagbabago. Kayabangan niya. Kahit po anong disiplina mo sa simbahan, kung ang iyong puso at isip mo lang disiplina, paimbabaw lang yan. Kaya nga tayo, dito sa mundong ito, dahil sa church natin, ay ayaw ko na masaktan kayo na bulyawan kayo dito, maingay-ingay kayo dito, sigurado hindi na kayo babalik dito. Matindi naman si pastor dyan. Dahil gusto ko. Binigyan pa rin kayo ng provision. Binigyan pa rin kayo ng kanil pangunawa. Na dapat kapag tayo nagsamba sa Panginoon, igalang mo. Kung nagsamba ka sa Panginoon, irespeto mo. Kung nagsamba ka sa Panginoon, parangalan mo ang Diyos! Huwag mo parangalan ang iyong kayabangan! Kung nandito, nagsisimba, nagkuipinto sa negosyo. Nagsisimba, nagkuipinto kung ano siya. Kayabangan mo. Ayaw masaktan kayo, pero ituwid natin natin sa akin.
Sarap yun. Panorin natin ang Panginoon. Para marapin tayo. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Praise God. Yung kayabangan yung ang mga lahi niya. Lahi mo, Bisaya. Akong lahi ko talaga, important. Yan, mga kayabangan yan. Yung national niya, ganito, ganyan. Ako ay Amerikano. Ako ay foreigner. Ikaw ay taga-mundo ka lang. Yan na, yan mga kayabangan yan. Ang personal niya, tingnan mo, ganda-ganda ako. Lagi pong nagsiselfie dyan. Sino pa lagi ni-selfie dyan? Ay, nakita ka, ipupus doon sa Facebook. Ganda ko! Ganda kami! Sa palagay mo, think of it. Sa palagay pag-post mo, natutuwa ang Diyos? Kapag nag-post ka doon na nangangaral ka ng salita ng Diyos, nagbahagi ng salita ng Diyos, nag-aaral ka para sa Panginoon. Pero kapag nag-post ka sa iyong sarili, kayabangan yun. Kayabangan yun. Huwag mong pairin ang iyong sariling kayabangan. Hallelujah! Purihin mo ang Diyos! Hallelujah! Ang salita ng Diyos! Yan ay sabi mo, babala na huwag tayong magmamayabang sa ating sarili. In Proverbs chapter 16 verse 18, pride goeth destruction and haughty spirit before fall. Ang kayabangan at ay kasikaan, ang katigasan ng ulo ay pagkawasan. Gusto ko ng Panginoon na maging maayos po tayo. Nandiyan na ba tayo? Mayroon pang 5 na atin pong i-control. Ang 5 M. Nasabing 5 M. 5 million. Ang unang M. Million. Kontrolin mo ang iyong mouth. Sabi mo, kontrolin mo ang iyong mouth. Anong mouth? Ang iyong mga panalita. Ang iyong bunganga. Kaya nga sabi ko sa aking ako, ngayon, na-circumcise ka na. Kaya bunganga mo, ma-circumcise rin. Kaya nag-out ka makamudo. I-circumcise mo rin bunganga mo. Napakamalulugod ang Panginoon sa buhay natin. Ma-circumcise ang ating mga bunganga. Na palamura, maagalitin. Sino pa na nagmumura yan? Kung makakagsalta ka gano'n, na walang kakwinta-kwinta. Kaya nga sinabi sa Proverbs chapter 18 verse 21, death and life is in the power of your tongue. Pangatlo, control your mind. Kaya, pipigilin natin ang masamang pag-iisip. Naalaala ko dito, may dinig sa tatay, wala dito sabi niya. Bakit, Pastor? Kung minsan iniisip kong mabuti, kung iniisip ko masama, parang gusto ko patayin siya. Pero sabi naman ng isang paisip ko, wag, mabait yan. Di ba? Wag, mabait yan. Sabi ng isa naman, patayin mo na, para ka sa kapal. Sabi naman ng isa sa kabilang, sa isip ko, wag, mabait yan, matulungin yan. Kaya nga, naglaban-laban. Kaya huwag mo pakinggan ang masama. Kailangan sa iyong kaisipan, sundin mo ang mabuti. Kaya kailangan mo mariyo ang iyong pag-iisip. Let the mind of Christ be upon you. Let the mind of Christ be upon you. And the mind of Christ full of humility. Magpakumaba sa Panginoon. Pangatlo, control your mood. Control your mood. Anong mood? Ang iyong pong ugali. Ang iyong mudo, kaya kung saan, Hoy, bakit wala ka sa mudo ah? Magagalitin ka na ngayon ah. Alam mo kapag tao magagalitin, wala sa mudo, ang ibang espiritu na naan sa kanya. Kapag wala ka sa mudo, magagalitin ka, ang asawa, galitan mo, mumurahin mo, bungangaan mo, binabaril mo, minamasinggan mo, wala ka na sa mudo yan. Sa bandang huli, maghiwalay kayo. Naalala ko dito, may umuwi dito ng engineer. Dahil ang kanyang asawa wala sa mudo, lagi siyang binabaril, binamasinggan. Wala ka ng pita asawa, wala ka ng trabaho, mabuti pa, magbinti ka. Dahil ginawa niyo, nagbinti niya asawa niyo. Kaya wag kang magsusunod. Na wala sa mudong isip mo. Kapag may nakaway, sige, magsasaka kayo! Magpatayan na kayo! Maganda mong mudo yun.
ayusin natin ang mundo natin. Ang ating mga ugali. Kailangan magbago tayo mag-ugali. Sabi natin, magmamahalan tayo, magtatawanan tayo. Pipigilin natin ang bunga natin. Pagpipigilin natin ang pag-iisip! Isip! Mag-iisip ka na mabuti! Walang pala din po yun. Pangapat na, kontrolin mo ang yung pera. Sabi natin, kontrolin mo ang pera mo. Ngayon, mabibigay tayo mamaya. Sabi niya, ay, wala na akong bibigay kasi naubos na. Wala na akong maibigay kasi hindi nila kontrol ang kanyang sarili sa pamibili. Kinakailangan ang iyong pera ay isip aside muna ang para sa Panginoon. Lagi mo sabi, isip aside muna para sa Panginoon. Kung para sa Panginoon, ang tithes yan na offering para sa Panginoon, yung mga giving, iwalay na para hindi mo na magastos. Amen? Para papalain tayo ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya, kontrolin natin ang ating mga lakad. Kontrolin natin ang ating mga lakad. Sino may lakad dyan? Kung marami kang lakad, tingnan mo ang lakad mo sa Panginoon. Kung ang lakad mo ay puro sa iyong sarili, kontrolin mo yan dahil kasiraan mo, kayabangan mo, kalapatsahan mo lang, nagagastos ka lang. Kinakailangan bago kang lumakad, alamin mo nakakalugod mo sa Diyos. Palakpan natin ang ating Panginoon. Amen! Nandiyan na ba tayo? Ngayon, ano ipapakain na sa ating mga pag-iisip? Ano ang ipapakain mo sa iyong pag-iisip? Ano ang ipapakain mo sa iyong pag-iisip? Kailangan mo ang iyong pag-iisip ay ang pinapakain mo ay ang salita ng Diyos. Kung ang iyong isip palagi pinapakain mo doon sa duta, doon sa Facebook, doon po sa laro, doon sa internet, doon sa Google, lahat mo na wala namang kakwenta-kwenta doon sa mga panoorin. Kapag lagi ka nanonood na natataranta, minsan ako, kasi yun na panonood yan. Natataranta ka doon. Kaya yun pinapakain mo sa iyong sarili, sa iyong isip. Kailangan ipapakain mo sa iyong isip ang salita ng Diyos. Sabi mo, ang salita ng Diyos. Dahil sinabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good work. Maging mabuti kang lingkod ng Panginoon. Sa hallelujah. Maging mabuti kang alagad ng Panginoon. Maging mabuti kang anak. Maging mabuti kang asawa. Kung iyong ang pinakain sa iyong mga isip ay ang salita ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, pakainin palagi natin ang ating isip salita ng Diyos. Hindi lang puro dyan sa duta, hindi puro palagi sa laro, o anong iniisip mo dyan sa mga panuurin. Kailangan sa salita ng Diyos. Amen ba? Hallelujah! 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 Kailangan mo ang salita ng Diyos na isave mo. Isave mo. Ibig sabihin, ilagak mo si Kristo sa buhay mo. Di ba? At ngayon, para hindi masunod ang layo mo, kinakailangan ipagnilay-nilay mo ang salita ng Panginoon araw at gabi. Para hindi masunod ang kasinungalingan at ang kadiliman, kailangan mo ang grasya ng Panginoon. Kinakailangan ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngayon, tatanungin mo ngayon yung sarili. Ikaw ba ay Kristiyanong makamundo o Kristiyanong makalangit? The spiritual Christian o ang worldly Christian? Tingnan yan. Kapag ikaw worldly Christian, ano yan? Nakapokus ang iyong pag-iisip sa iyong laman, sa iyong nasa, na iyong gusto. Ngunit kapag ikaw spiritual na Kristiyano, ang iniisip mo palagi ay makalangit. Ngayon po, kapag makamundo kang Kristiyano, ay ang iyong pag-iisip ay makalaman ng worldly,
Dahil ang worldly na kalaman, ang karnal na pag-iisip, kaya gusto niya palagi na ang kanyang pag-iisip ay masunod ang layo niya. Ngunit, ang Christian na spiritual, na-renew na ang kanyang pag-iisip. Nasunod niya ang eternal word ng Panginoon. Ngayon, ang worldly Christian ay nagiging walang malay sa salita ng Panginoon at hindi niya kilala lubos na siya ay Kristiyano. Ngunit ang spiritual Christian, ipinamumuhay niya, ang buhay niya ay kay Kristo na. Ang buhay mo kay Kristo na. Ang katawan mo kay Kristo na. Kaya nga, knowing this, that your body is the temple of the Holy Ghost. Ang worldly Christian ay mahina, hindi sa spiritual mahina at saka walang bunga. Walang bunga ng Espiritu, kundi ang bunga niya ay makalaman. Yan ang worldly Christian, makalaman. Ano makalaman ng Kristiyano? Nandyan po ang fornication, lasciviousness, idolatry, drunkenness. Nandyan po ang wrath and strife, sedition, heresy. Nandyan ang puot at galit ay nanakit. Nandyan po ang paglasing, nandyan ang pagpatay, nandyan pagre-rebelde, nandyan po ang kalayawan. Yan ang makamundo ng Kristiyano. Kaya ang kanyang mga pag-iisip ay puro mga kasinungalingan at ang pag-asa niya ay ang kanyang kayamanan. Yan ang worldly Christian. Kapag worldly Christian mo, ang pag-asa mo yung kayamanan. Tandaan natin, sinabi po ng Panginoon, sabi po ng salita ng Panginoon, lay up your treasures in heaven, not on earth. For where your treasure is, there your heart be also. In Matthew chapter 6, verse 20 to 21. Maglaga ka ng kayamanan sa langit na wala ng tanga, wala ng magnanakaw, wala ng tulisan. Dahil kung saan ang iyong kayamanan, nandun rin ang iyong puso. Kaya kailangan mo maglagak ng kayamanan sa langit. Sabi natin, maglagak ng kayamanan sa langit. Yan pong eternal. Hallelujah. Ano paglagak mo sa kayamanan sa langit? Kailangan suporta ka sa gawain ng Panginoon. Tutulong ka sa gawain ng Panginoon. Matapat ka sa gawain ng Panginoon. Amen? Kung ikaw ay tagalinis ng simbahan, naging matapat ka, sabi ng Panginoon, the good and faithful servant, kahit sa tagalinis ay matapat siya. Kung ikaw manugtog, sabi mo, the good and faithful servant, lagi siya hindi late sa pagtutugtog. Amen? Kung ikaw ay prayer warrior, lagi kang nandyan sa prayer. Sabi na ba, the good and faithful prayer warrior. Sabi ng Panginoon. Kapag ikaw ay pastor ka, nagpapastor tutor, the good and faithful pastor. Ngunit, kapag ikaw nangluloko sa kapwa mo, na ikaw ay sinungaling, ikaw ay laging late, na ikaw sunod sa laging superior ka, hindi ka matapat. Alam niyo, kapag naging matapat po tayo sa ating ginagawa dito, ang ginagawa mo hindi po sa tao, kundi sa Diyos. Sabi mo, ang ginagawa mo ito, hindi sa tao, sa Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Yan po. Kaya, ang nais po ng Panginoon, tayo po ay maligtas. Mayroon tatlong ang ng kaligtasan. Number 1, the past and the present and future. Yan ang ating kalaban eh. Ang nakaraan nating buhay, ang kasalukuyan nating buhay, at ang hinaharap na buhay. Ngayon po, para maligtas tayo, kaya ma-justify nga ang ating pong kalukuhan na hindi na masusunod, kundi ang kagandahan loob ng Panginoon. Kaya, ang sabi sa banal na kasulatan, na kapag naglilingkod sa Panginoon, you are justified. Kapag tinanggap mo ang Panginoon, you are justified. Di ba? You're justified ka na. Na-transform ka na sa Panginoon. Kaya nga, sinabi sa 1 Corinthians, chapter 9, chapter 6, verse 9 to 11, ganyan ang ilan sa inyo noon. Kayo manggagaway, katampalasanan, makikapit, mga kalunya,
karumihan, kalayawan, kalibugan, kalaswaan, pagpatay, pagkagalit, at hinanakit, pag-rebuilding, ngunit kayo mga bakla, makatumboy kayo noon. Ngunit sabi ng, binago na kayo ng Panginoon, ganyan tayo. Ngunit binago ka na, pinaging banal ka na, pinagiging saktal ka na sa kapanglayahan ng Panginoon, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ng Panginoon. Kaya maging saktal na tayo, maging banal na tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11. Yan po ang salita ng Panginoon. Kaya ang transformation, kapag tayo ay na-transform sa ating kalagayan, kinakailangan ialay mo ang buhay mo sa Panginoon. Kapag na-transform tayo, kasabihan, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Mabago na ang ating mga pag-iisip. Para mabago ang ating pag-iisip, ialay na natin ang ating buhay sa Panginoon. Hallelujah. Huwag natin sa kayunan ang ating sarili. Ang future, ang glorification, kaya na kailangan magpatuloy po tayo sa Panginoon. Magpatuloy po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Dahil magpatuloy hanggang sa wakas. Ang iligtas ng Panginoon. Hallelujah. Magpatuloy tayo sa Panginoon para iligtas ng Panginoon. Dahil sinabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 18, we look not the things that are seen, but the things that are not seen. The things that are seen is temporal. The things that are not seen is eternal. Kaya huwag mong tingnan ang nakikita mo, matitisod ka lang. Kapag ikaw matitisod rin, ay marami ka napupuna. Pero kapag tinitingnan mo lang ang pangako ng Diyos, sabihin mo sa Panginoon, Lord, tulungan mo siya mabago. Huwag mo tingnan ang kanyang katitisuran. Kaya kailangan ipag-pray mo siya na mabago. Kung mayroon kang mga sakit, you need to pray for them na mag-transform siya, mag-glorify ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya ang ating kaluluwa, ang ating katawan, kaluluwa ay maging banal. Sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, the very God of peace will sanctify you both body, soul, and spirit, to be served in the coming Lord Jesus Christ. Ililigtas tayo ng Panginoon. Kaya ang labanan sa ating katawan, ating kaluluwa at espiritu. Kaya ang ating katawan, huwag ang masusunod ng ating sarili, kundi ang Panginoon. Ang ating kaluluwa, yan ang ating emotion, ang ating kaisipan. Ang espiritu, kundi ang salita ng Panginoon. Ang espiritu ng Panginoon ang masunod, hindi ang espiritu natin na magagalitin. Kaya gusto po ng Panginoon, matransform po tayo. Gusto ng Panginoon, malib po tayo. Makontrol ang ating katawan, kaluluwa at espiritu. Kaya, para po madisiplina ang ating katawan, mag-ayuno tayo. Para madisiplina ang ating kaluluwa, lagi mong basahin ang salita ng Panginoon. Para madisiplina ang ating espiritu, lagi ka mag-pray. Lagi ka mag-pray. Dahil sinabi sa Luke chapter 18 verse 1, we ought to pray and not to faint. Sabi mo, mahina ka na. Sabi mo, kailangan ko manalangin baka sa panong kahinaan mo. Manalangin ka sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya manalangin ka sa Panginoon. Ang panghuli po, we have an authority against the enemy. Ano authority nito? Binigyan tayo ng authority ng Panginoon upang hirakan ang salaktan mo kapangyarihan ng kaaway, wala makapipinsala sa atin. Binigyan tayo ng Panginoon ng spirit of power and sound of mind. At binigyan tayo ng Panginoon ng pananampalataya dahil sabi ng Panginoon, dakila na sa inyo ang sanglibutan. Matatagumpayan natin ang kaaway kapag tayo magpasako sa Panginoon. Hallelujah! Hindi tayo mananagumpay dahil mayroon nagmamahal sa atin ang ating Panginoon. Hallelujah! Tayo ay magtatagumpay dahil ang Panginoon higit sa lahat, una sa lahat sa ating buhay. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! So, alam na natin, makinig kayo. Mayroon pong sinasabi ng Panginoon sa huling kapanahonan ito. Darating ng Panginoon. Ang unang sinasabi ng Panginoon. Una, ano po? Sabi natin, magpakabanal kayo. Yan ang unang utos ng Panginoon sa huling kapanahonan. Sabi mo, magpakabanal kayo. Dahil ang Diyos ay banal.
Yan sinasabi ko sa 1 Peter chapter 1 verse 16. Dahil sabi na po yun, kung hindi ka nangangaral ng kabanalan, sayang na ang pagsamba nyo sa Panginoon. Kaya kayo mga pastor, pangaralan nyo silang kabanalan. Kung wala ng kabanalan, di makita natin ang Diyos. Hebrews chapter 12 verse 14. Utos po ang Panginoon. Amen. Pangalawa, ang sabi po ng Panginoon, there will be a persecution. Nahanda ka ba sa pag-uusig? Yan ang ating kaaway, uusigin tayo hanggang mahiwalay ka, hindi ka na maglingkod sa Panginoon. Hello? Amen. Uusigin talaga. Dahil mo sinabi sa wala na kasulatan. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, if any man to live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Shall suffer persecution. Kaya, magpasalamat tayo sa Panginoon, hindi tayo pinipersecute ngayon, hindi tayo inuusig. Pero, maging handa tayo. Dahil anuman, mga pangyayari, dumarating man pag-uusig, maging matibay tayo sa Panginoon, na hindi tayo wala sa Panginoon. Amen ka? Amen! Pangatlo, utos ng Panginoon, maging prepare po tayo sa mga martir. Marami pong mamatay, papatayin ni Satan ang hindi madala sa rapture. Pinangaral ko nung Biyernes, ang hindi makasama sa rapture, you will be martyr. Ipagtanggol mo. Kaya nga, wala pang rapture. Nakahanda ka sa martyr. Ano mga martyr? Nakahanda ka na mamatay kay Kristo. Dahil kay Kristo, ipagtanggol mo si Kristo. Kaya kasi sinabi sa sabi ko sa Philippians 1:23, for me to live is Christ, and to die is gain. Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Pang-apat, you must prepare always. You must prepare always. Sabi natin, maging handa tayo lagi. Dahil malapit na darating ang Panginoon. Ang Euphrates River na kayo na dati-dati ay ang lawak ng ilog na yan. Ngayon, ang nakakulong doon na anghel na, 4 na anghel, nung tinignan ng mga archaeologists, hindi na nakakulong. May kadina doon. Sabi na, ang kadina ay hindi gawa ng tao, hindi gawa sa ibang planeta, sa ibang outer space. At wala nang lamang nakakulong doon. Ang 5 kadina na nakadina doon, ang 4 na kadina. Ibig sabihin, pinakawala na. Ang 4 na anghel na matinding gumawa ng katampalasanan. Ibig sabihin, pasama ang mundo. Kaya nga, ang sinasabi, maging handa tayo. Sabihin mo sa kapatid mo, maging handa tayo. Maging handa tayo. Dito po. Kaya nga, alam mo ang iyong kaaway. So, kailangan natin ay tayo po gagamitin ng Panginoon. Sabi mo, tayo po gagamitin ng Panginoon. Gagamitin ka ng Panginoon. This last day, God will perform supernatural things. Ang nakaraan na ginawa ng Panginoon, higit pa ang gagawin ng Panginoon. Dahil narito po ang huling kapanahunan. Dahil sabi ng Panginoon, the former things is greater, but the latter. Sabi sa Haggai, chapter 2, verse 9. Ang una ay higit pa ang nahuli. Kaya maraming nahuli. Ang nahuli na una. Kaya sinabi ng Panginoon sa John 14 verse 12, greater works than this shall do. Ibig sabihin, huwag mo underestimate na wala kang magawa. May gagawin ka. Sabi mo, may gagawin ka sa Panginoon. Katabi mo, kakalabitin mo katabi, may gagawin ka sa Panginoon. God will do supernatural things in your mind, in your heart, in your hands. Ang panguli. Makinig kayo ang panguli, ang sabi ng Panginoon.
you must go out. Not only the church, you must go out and teach and preach Jesus Christ. Teach and preach salvation. Teach and preach the kingdom of God. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Marami tayong mga tracks po dyan. Kinakainibukat natin, pamahakin natin. Ang utos ng Panginoon. Darating na siya. Huwag tayo nanatili na sa simbahan na kaupo na walang ginagawa. You need to teach and preach and share the goodness, the gospel of Christ. Sinili ko po tayo lahat. Hallelujah, hallelujah. Lord, chika, ngayon, nalalaman niyo lang yung kaaway? Ngayon, nalalaman niyo yung kaaway? Kailangan natin idulog sa Panginoon ang ating kaaway. Na magpasakop tayo sa Panginoon. Ang mundo magpasakop sa Panginoon. Ang ating sarili magpasakop sa Panginoon. Ang diablo ay magpasakop sa Panginoon para hindi siya tagumpay. Ang Diyos ay magtatagumpay talaga. Talunan na si Satanas dahil sa kamatayan ng Panginoon at nilupig niya ng kamatayan sa diablo. Sabi niya sa Hebrew chapter 2 verse 14, Christ died and conquered the power that is the devil. Lubog tayo sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, I will testify. Lord, I will preach the gospel. Hallelujah, hallelujah. At ilagak natin ang ating pag-iisip, hindi sa mundong ito, kundi sa nakalangit. Yan ang panghuli. Ilagak natin ang ating pag-iisip, hindi sa mundong ito, kundi sa nakalangit. Kaya tayo natin isod, kaya makamundong ating pag-iisip. Kaya natin isod tayo, makamundong ating pag-iisip. Ilagak natin ang ating pag-iisip sa nakalangit. Idulog natin sa Panginoon, Lord, I want to be raptured. Lord, I want to be raptured. Lord, I want to be caught up. I need to follow your words. What we heard today, we need to follow the words. Hallelujah. Yasaka, lamalaya, sakiya, yasaka. Halamalaya, sakaya, sakiya, Halamalaya, sakaya, sakiya, yasaka. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Halamalaya, sakaya, malaya, sakiya. Halamalaya, sakaya, Amalaya sakay sakiya. Purihin ka, Panginoon, Lord. Ilagak namin ang aming pag-iisip sa makalangit ng pag-iisip. Kailangan namin pangalan yung mga salita. Gagawa ka ng himawala, kababalagan sa aming pag-iisip, sa aming mga bunganga, sa aming mga pag-iisip, sa aming mga kamay, sa aming puso. God will use our hands. God will use our tongue. God will use our mind. Hallelujah, to declare the power of God. Declare the word of God in your mouth, in your mind, in your heart. Hallelujah, sakaya, sakiya. Be holy. Kung ikaw ay naging pasaway, magpakabanal ka na, kaibigan. Haya sakala, malaya, sakiya, sakiya. Purihin ang iyong Panginoon. Purihin ang iyong Panginoon. Walang ibang Panginoon mo kundi Jesus Christ. Hindi ang mundo, hindi Satanas, hindi iyong sarili, kundi ang Panginoon Diyos. Walang iba si Jesus Christ ang iyong Panginoon at Diyos na malawalati, Diyos na pakailanman. Siya noon na ngayon at pagpakailanman. Sakaya, sakiya. Alalahanin mo kung saan ka nalaglag. Alalahanin mo kung saan ka natisod. Bumangon ka, ibalik mo ang una mong pag-ibig sa Panginoon. Ibalik mo ang iyong pangako sa Panginoon. Ibalik mo ang panata mo sa Panginoon. Amalaya, sakaya, sakiya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Bless niyo po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Panginoon, Lord. Bless niyo po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Bless her, Panginoon. As me, my bless her, Panginoon. By the power of the words, by the power of the word of God. Yes, Sakalabalaya, Sakiya, Yasanda. Habalaya, Sakiya, Yasanda. Habalaya, Sakiya, Yasanda. Habalaya, Sakiya, Yasanda. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Bless your word. Bless her. Bless her. Yes, Sakalabalaya, Sakiya, Yasanda. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. Bless you po, Panginoon. Kaluluwag na Panginoon, Lord.
Deserving po, Panginoon. Yes, sakalamalaya, yakiya, yes, sakalamalaya. In the name of Jesus. 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 Ayamalaya, sakaya, sakiya. Agitin mo po, Panginoon, kalalawang ito. To teach and preserve words, Panginoon. In season, out of season, rebuke and long suffering. In Jesus' name. In Jesus' name. Fill with the Holy Ghost fire. Fill with the Holy Ghost fire. Hallelujah. Come on. Receive with the Holy Ghost. 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 Maging mabait, maging masunurin. Hallelujah. Ipag-aral, hallelujah. Di Brother Romel lang yung mga salita in Jesus' name. Ganun kay Brother Panginoon, Lord. Hallelujah. Raul Dikito. Ipag-aral, Panginoon, Lord. Sister po, Panginoon, Sinta Pulgo. Let your healing flow upon her body completely. Yes, sa kalabalaya, sa Diyas. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Come on. Fill with the Holy Ghost. Fill with the Holy Ghost in the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong Espiritu Santo po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord. Fill with the Holy Ghost. Fill with the Holy Ghost. In Jesus' name. Desirous, Panginoon, maging masunurin, Panginoon, anak. Fill with the Holy Ghost. Ganun rin si Brother Panginoon Leo. Fill with the Holy Ghost in Jesus' name. Si Brother Panginoon, Lord, hallelujah, Maclean. Fill with the Holy Ghost. Yes, sa kalabalaya, sa kayisikiya. Hallelujah, fill with the Holy Ghost. Hallelujah. To be faithful, hallelujah, Pandi. To be faithful, Pandi, in the name of Jesus Christ, Lord. Hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Fill with the Holy Ghost. Fill with the Holy Ghost. Fill with the Holy Ghost and fire. Hallelujah, maging faithful, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. Sa tugtog ngayon sa iyo. In Jesus' name. In Jesus' name. Ganun rin po, Panginoon, si Juliet Plago, maging people sa iyo, Panginoon. Fill with the Holy Ghost. Fill with the Holy Ghost. Italim po, Panginoon, rapa, Panginoon. Fill with the Holy Ghost in Jesus' name. Hallelujah. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Fill with the Holy Ghost. Fill with the Holy Ghost. Sige, come on. Fill with the Holy Ghost. Fill with the Holy Ghost. Hallelujah. In Jesus' name. Fill with the Holy Ghost in Jesus' name. Fill with the Holy Ghost in Jesus' name. Fill the Holy Ghost and fire in Jesus' name. Fill the Holy Ghost in Jesus' name. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Salamat po sa complete healing deliverance, Sister Paz del Rosario, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Lord, alay ko po, Panginoon, sa Brother Edel, Panginoon. Fill with the Holy Ghost po, Panginoon, Lord. Ganun rin po, Panginoon, Sister Marisa, Panginoon. Fill with the Holy Ghost and fire in Jesus' name. In Jesus' name. Fill with the Holy Ghost and fire in Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let the fire of the Holy Ghost. Lord, hallelujah, Lord. Mr. Panginoon, Franz, Panginoon. Hallelujah, renewing our mind. Fill with the Holy Ghost and fire. Hallelujah. Hallelujah. Let the Holy Spirit, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Let the Holy Spirit blow upon. Hallelujah. Her life, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Ayun po, Panginoon, Lord. Ito pa. Pamangkin po, Panginoon, Lord. Ito aking po, Panginoon po, Panginoon, Lord. Si Rose, Panginoon, with the Holy Ghost. Ganun din po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. In the name of Jesus, Lord. I pray, Panginoon, si Manangila, Panginoon, salamat po. Kahit na malayo sa galing sa Bulacan. Hallelujah. Narinig niya yung mga salita, Panginoon. As she must always pray for you, Lord. She must always, Panginoon, hallelujah, pray for you and ask, Panginoon, Lord. Let the power of the Holy Ghost upon her, Panginoon, love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faithfulness, and temperance. The temperance does not control, hallelujah. Lord, love and mercy, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Kasi dahil tayo, Panginoon, well, with the Holy Ghost, Panginoon, in Jesus' name. Ganun rin po, Panginoon, si Mary Grace, with the Holy Ghost, ang kanyang anak po, Panginoon, Lord. Sa pangalan mo po, Panginoon, in Jesus' name. Ganun rin po, Panginoon, Lord. Hallelujah, si Jocelyn, Panginoon, filled with the Holy Ghost. Ganun rin po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Ang kabata, Panginoon, si Father. Hallelujah, Panginoon, yung Panginoon, filled with the Holy Ghost, and fire. Yes, sa kalabalaya, Santa. Hallelujah. Love, joy, peace. Lord, sa rinyo, let us be the Spirit, in Jesus' name. By the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost, and fire of the Holy Ghost, in Jesus' name. By the fire of the Holy Ghost, hallelujah, si Pamalin po, Panginoon, Lord. In Jesus' name, ganun po, Panginoon, si hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang kapatid niya si Panginoon, Lord, hallelujah, si Lisa, Panginoon, with the Holy Ghost. Let the fire of the Holy Ghost. Let the fire of the Holy Ghost. Glorious, hallelujah, body, Panginoon. Love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faithfulness, and temperance. Alisin mo sa gawa.
Pwede mo sabihin